Inutusan niya ang iba pang mga healers na dalhin si Ronald at ang kanyang kasama ay pinagtibay. Gayunpaman, bago makaalis si Garrison, hinawakan siya ni Rao at nilinaw na hindi niya hahayaang gawin iyon. Tinitigan ni Garrison si Ronald at tinanong kung ano ang ginagawa nito, na para bang sundan siya nito. Binalaan siya ni Rao na kung patuloy siyang kumilos ng ganito, kailangan niyang tumawag ng police escort. Kasabay nito, inalala ni Ronald ang mukha ng kanyang kapitbahay na may sakit at nilinaw na hindi niya ito susundan. Nagalit ito kay Gary Garrison, at tinanong niya si Ronald kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagsasabing hindi siya susunod sa kanya. Nagsimulang umiyak si Ronald at nilinaw na pawang kasinungalingan ang sinabi niya, at si Count Garrison ang nagsulsol sa kanya na nagsasabing bibigyan niya siya ng pera kung i-frame niya si Baronet Pennant. Humingi siya ng tawad kay Raymond, at nagpasalamat si Raymond sa kanyang pagsasabi ng totoo. Nilapitan niya si Count Garrison at gusto niyang ituloy ang pag-uusap na ito mamaya. Galit na galit si Garrison, dahil ang hamak na lalaking iyon ay nagbuhos ng lahat, at sinubukan niyang pigilan si Ronald sa pagsasalita. Sa ngayon, hinugot niya ang kanyang espada at binibigkas iyon para sa krimen ng pangahas na pangungutya ng isang bukas. Gusto niyang mamatay si Ronald, at sinugod niya ito para sakupin, na ikinabahala ni Ronald. Natakot si Ronald at inisip na baka mamatay siya sa araw na iyon, kaya tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga braso. Gayunpaman, humakbang pasulong si Rao, itinutok ang kanyang espada kay Count Garrison. Binibigkas niya iyon, sa kasamaang palad, na magiging mahirap, dahil ang batang ito ay isang mahalagang saksi, kaya nais niyang kunin siya. Galit na galit si Count Garrison sa kanya at isinumpa siya, na ikinagulat ni Rao, at inutusan niya ang Count na panoorin ang kanyang sinabi. Si Rao ay anak ng isang prestihiyosong marangal na pamilya Kaplan Conti, at isang mataas na ranggo na tagapangasiwa para sa kaharian. Sinamantala ni Raymond ang sitwasyong ito at hinikayat si Ronald na lumapit sa kanya gamit ang nanginginig na kamay. Inabot ni Ronald si Baronet Pennant na hinawakan ang kanyang kamay at humingi ng tawad sa kanya para sa lahat ng pamamaraan na alam niyang hindi siya nagpapasalamat, kaya handa siyang magbayad para sa kanyang mga pagkakamali, kahit na ilagay nito ang kanyang buhay sa linya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Raymond na okay lang, na ikinagulat ni Ronald, at nagtaka siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya nasabi ni Raymond na mauunawaan niya na malamang ay wala na siyang magagawa kundi sumunod sa utos ng Count. Labis ang pasasalamat ni Ronald sa kanya at inakala niyang isa siyang anghel na dumating para iligtas siya. Ang puso ng bakal ni Raymond ay naging aktibo, at alam niya na ang mahalaga ngayon ay parusahan ang pangunahing pasimuno, si Count Garrison. Tiniyak ni Raymond sa kanya na hindi siya galit sa kanya dahil biktima lang siya at walang kasalanan. Nagulat ang lahat ng mga sibilyan nang malaman kung gaano kabait si Baronet Pennant, at inaakala nilang isa siyang anghel na bumaba mula sa langit. Lumalakas ang epekto ng titulo ni Raymond, kaya na-alerto siya na pansamantalang tatanggap siya ng time na suporta mula sa mga karaniwang tao na limitado sa kabisera. Ang lahat ng mga karaniwang tao ay nagsimulang ituro ang kanilang mga daliri kay Count Garrison dahil hindi sila makapaniwala na sinubukan niyang sulsulan at suruan ang isang kahangahangang tao at isinumpa siya. Hindi makapaniwala si Count Garrison na sinusumpa siya ng mga hamak na iyon, at inutusan niya silang tumabi at bigyan siya ng daan. Ngunit walang nakinig sa kanya. Hindi nagtagal, si Raymond ay humarap kay Garrison upang takpan siya at hiniling sa lahat na maghintay, saglit. Sinabi niya sa lahat na hindi sila dapat maging ganito, dahil sigurado siyang hindi sinusubukan ng mga tao ng Healing Tower na yuzigan siya ng may masamang intensyon, at sigurado siyang maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi maintindihan ni Count Garrison ang sinusubukang gawin ni Raymond. At galit na tinitigan siya ni Raymond at tinanong siya kung hindi siya sang-ayon. Natatakot siya sa nakakatakot niyang titig, kaya pumayag siya kay Raymond. Hinawakan ni Raymond ang kanyang kamay, tumugon na alam niya at nilinaw na inakala niyang sinasadya sila ng Healing Tower na ilibing sila. Tinanong niya si Garrison, kung hindi ito ang kaso, Count. Sumang-ayon si Garrison at tinanong kung bakit niya ito susubukang ilibing. Ito ay ikinatuwa ni Raymond, dahil nagtagumpay siya sa kanyang plano. At binibigkas na habang lumalaban siya, inakala ni Raymond na si Gary Garrison ang nagbigay sa kanya ng pinakamasamang ranggo sa eksaminasyon sa kwalifikasyon ng healer, ang opisyal na dokumento,
babala na kamakailan lamang ay dumating at kung paano niya sinulsulan si Ronald sa pagkakataong ito, tinanong niya kung tapos na ba ang lahat ng ito sa isang mas malalim na kahulugan sa likod nito, halimbawa, upang subukan siya at ang kanyang katapatan. Count Garrison affirmed at ipinaliwanag na dahil Raymond ay isang promising figure, ang Healing Tower ay palaging nanonood sa kanya. Kaya tinanong siya ni Raymond kung ano ang kanyang iniisip at kung hindi pa rin siya mapagkakatiwalaan, kahit na lagi niyang pinaghirapan ang kanyang pasensya, kaya gusto niya kung makikilala ng Healing Tower ang kanyang sinseridad. Kaya't si Count Garrison ay naiwan na walang ibang pagpipilian kundi ang humanga sa kanya, at alam nila ang kanyang pagsisikap, dahil siya ay isang mapagmataas na miyembro ng Healing Tower. Pagkaraan ng ilang oras sa Pennant Clinic, nag-alala sila kung susubukan ulit ni Count Garrison na asarin si Raymond behind the scenes, pero sigurado si Raymond na magagawa niya iyon, dahil napakaraming tao ang nakasaksi sa mga kaganapan sa araw na iyon, kaya hindi siya makapag-artista sa publiko. Sa ngayon, kahit na dahil sa kahihiyan, siya alam niya na kailangan niyang mag-ipon ng mas maraming power hanggat maaari sa pansamantala, kung maghahanap siya ng maraming pasyente hanggat maaari at maging isang big shot healer, kung gayon kahit ang Healing Tower ay hindi siya mahawakan. Dahil nagawa ni Raymond ang kanyang quest, nakuha niya ang bonus level up na 20 skills points, at nakamit din ang titulong He is Generous. Nagulat si Raymond dahil hindi niya alam na ang pagiging mabait at mapagpatawad kay Ronald ay nagbigay din sa kanya ng titulo. At pagkatapos ay muli siyang nag-level up at nakatanggap ng mga puntos ng bonus na kasanayan. Namangha siya ng 3 beses siyang nag-level up, at napagtanto na ang system ay nakakagulat na mapagbigay sa pag-level up. Kaya akala niya kung makakapagtrabaho pa siya ng kaunti, nasa level 70 na siya, ang chief rank. Alam ni Raymond na tatahimik ito sandali para makapag-focus siya sa premise training. Nang maglaon, itinuro niya sa kanila ang tungkol sa mga nakakahawang sakit, isang nagpapasiklab na tugon sa mga mikrobyo na pumapasok sa kanilang mga katawan. Nahihirapan siyang turuan ang mga ito, at iniisip kong ito ay dahil ang kanyang mga kasanayan sa pagtuturo ay masyadong mababa at ito ay mahirap para sa kanila. Gumamit siya ng mga simpleng pamamaraan upang turuan ang kanyang mga apprentice ng pagsasanay at teorya. Ginagamot nila ang mga pasyente sa pamamagitan ng pagsasanay sa araw, at itinuro sa kanila na kailangan nilang gamutin ang mga sakit na ito gamit ang mga halamang gamot na ito sa araw na tulad nito. Itinuturo niya sa kanila ang mga pangunahing konsepto, ngunit ang problema ay ang pangunahing konsepto ng medisina ay nagsasangkot ng maraming ideya na wala sa 11th, kaya lahat sila ay nahihirapan at nahihirapang unawain ang kanyang mga lektura. Sa kabutihang palad, salamat sa pananaliksik sa Magic Tower, ang pangunahing antas ng agham ay lubos na binuo, dahil kung ang pangunahing agham ay nasa likod ng Middle Ages, magiging mahirap para sa kanya na turuan sila. Pagkatapos ay nagsimulang turuan sila ni Raymond tungkol sa mga selyulang T at B na nasa immune system ng tao at kung paano gumagana ang mga ito upang protektahan ang katawan. Tumingin siya sa mga hindi makaintindi nito, at alam niyang maaaring mahirap ito, kaya iminungkahi niyang magpahinga na sila. Alam ni Raymond na mas maipapaliwanag niya ito kung naiintindihan niya ang basic medicine. Gayunpaman, nasa antas lamang siya ng isang residente, kaya mababaw ang kanyang kaalaman. Pumayag si Christine na magpahinga, at pinahahalagahan ni Hansen ang kanyang Panginoon habang nagsusumikap siya. Nagmadali silang umalis upang magpahinga at siniguro sa kanya na darating sila mamaya pagkatapos nilang umalis. Kumikinang ang mga mata ni Raymond na gusto niyang mabilis na maging talento ang kanyang apprentice para kumita ng pera para sa kanya, at gusto nilang magmadali at lumaki at kumita ng pera para sa kanya. Siya ay medyo masigasig, ngunit sa lalong madaling panahon siya ay naubos, dahil alam niyang kailangan niyang ipaliwanag ang mga bagay ng mas mahusay para mangyari ito. Habang nagpapahinga, si Hansen ay nagmamadaling pumunta sa kanyang silid at sinalubong siya. Nagulat si Raymond at nagtaka kung ano ang nangyari. Kaya sinabi niya sa kanila na magpahinga pa siya. Ipinaliwanag ni Hansen na may bisita sila, at nagtaka si Raymond kung sino ang bisita. Ipinaliwanag ni Hansen na ito ay Lady Rose mula sa Visconti. Nagulat ito kay Raymond, na natapon lahat ng tsaa sa gulat. Si Last Rose ang misteryosong karakter, at malabo kung Rose ang tunay niyang pangalan. Ang kanyang pinanggalingan ay hindi kilala. Dumating siya sa Houston Kingdom 4 na taon na ang nakalilipas at nagsimulang magpatakbo ng ilang negosyo.
Nagtataka si Raymond kung bakit siya pumunta sa klinik niya at kung naroon ba siya para hulihin siya dahil hindi pa niya binayaran ang utang niya. Inaakala ng mga tao na ang kanyang kayamanan ay nagmumula sa pagiging anak ng isang mayamang mangangalakal mula sa mayamang peninsula, o isang iligal na anak ng isa sa malalaking maharlikang pamilya sa kabisera. Ngunit walang kasiguraduhan, at ang alam ay isang nakakatakot na tao ito sa kanya. Pumasok siya sa silid, at ang panginginig ay naglakbay sa kanyang bulugad habang siya ay natakot, binati siya nito, at binati siya nito pabalik. Siya ay isang nakakatakot na tao sa kanya dahil siya ang CEO ng mga pautang sa healer, isang nagpapautang na mas nakakatakot kaysa sa demonyo. Nang maglaon, nakipag-usap siya kay Lady Rose na nabigla sa lasa ng cookies, at tinanong siya kung maaari niyang kunin ang ilan sa mga ito. Si Raymond, na nag-aalala, ay nagmamadaling sinabi sa kanya na maaari niyang kunin ang lahat ng gusto niya. Naisip niyang kailangan niya itong pagsamasamahin, dahil ang taong ito na nakaupo sa kanyang harapan ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang kamahalan na hari, kaya't ayaw niyang magpaloko sa hitsura nito, dahil ang taong ito ay naglagay ng mga countless healers sa utang upang bayaran ang mga alipin dahil sa iniisip ni Raymond, ng pagprotekta sa klinik, kanyang puso ng bakal ay aktibo. Kaya siya ngayon ay may bakal tulad ng pagpapasya at isang matatag na kalooban. Tumingin siya sa kanya at ngumiti, at tinanong siya ni Raymond kung ano ang nagdala sa kanya sa kanyang klinik. Ipinaliwanag ni Lady Rose na binisita niya ang kanyang customer dahil siya ang VIP customer sa mga healer loans sa mga araw na ito, na ikinagulat ni Raymond, dahil hindi niya naintindihan. Ipinaliwanag ni Lady Rose na nakipagkita siya sa kanya dahil nakarinig siya ng mga chismis tungkol sa kanya. Narinig niyang kumukuha siya ng pinakamababang bayad sa paggamot para sa kanyang mga pasyente, kaya nag-isip siya kung kaya niyang bayaran ang kanyang utang ng ganito. Nais ni Raymond na panatilihing magkasama ang kanyang pagkilos, dahil kailangan niyang ipakita ang isang malakas na hitsura ngayon sa halip na matakot. At paliwanag niya, sa mga unang yugto pa lang ay nagulat siya. At ipinaliwanag ni Raymond na ang mga ito ay mga hakbang lamang patungo sa kanyang engranding plano para sa klinik na kinaiinggitan niya. At na-curious siya sa plano niya sa hinaharap. At ipinaliwanag ni Raymond na pinaplano niyang gawin ang pinakamahusay na klinik doon, at ang layunin niya ay maging pinakamahusay sa kontinente. Ang gulat na babae na ito ay bumangon at tinanong niya sila kung alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Dahil siya ay naglalayong mataas at ang landas na nangangailangan ng higit pa, kumpiyansa na sinabi ni Raymond na alam niya, dahil ito ay hindi lamang ang Houston Kingdom. Gayunpaman, ang kabuuan ng mga cross-allied empires, ang State Liberty Union, ang Empire of Steel at pumasa sa Holy Empire, ang pagiging pinakamahusay ang kanyang ultimate goal. Nagulat siya dahil hindi niya alam na ito ang pakay niya. At pinatunayan at binigkas ni Raymond na ang Pennant Clinic ay simula pa lamang. Deep inside, umiiyak siya at sinasabing simula pa lang. Kaya hiniling niya sa kanya na maghintay ng kaunti pa sa paalala sa utang. Nagtataka siya kung bakit nagkaroon siya ng ganoong kalaking layunin, dahil tila ito ay medyo padalos-dalos. Ngumiti si Raymond at ipinaliwanag na para lang ito sa kapakanan ng mga pasyente at naisip niyang kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe sa lahat ng oras. Nagpasalamat siya sa mabait na salita nito at naisip niyang mabuti na lang na pumunta siya roon noong araw na iyon dahil curious siya kung anong klaseng tao ang customer niyang si Vic. Tumayo siya para umalis, ngunit bago umalis, nagpa siyang sabihin sa kanya ang isang sikreto. Na siya ay tunay niyang tagahanga, at mas nahulog siya sa kanya ngayong nakilala niya ito ng personal. Nagulat ito kay Raymond, na nagtaka kung bakit siya naging mapagbigay sa utang. Sa kanyang pagbabalik, kinindatan siya nito at tiniyak sa kanya na susuportahan niya ang kanyang pangarap, kaya kung kailangan pa niya ng pera, pautangin niya ito sa kanya ng may mababang interes. Natakot si Raymond habang naiintindihan niya ang mga sinabi nito, dahil ibig sabihin noon ay babantayan siya nito upang makita kung ano ang gagawin nito mula ngayon. Nagsimula itong umiyak, iniisip na titigan siya nito, at iniisip kung ano ang gagawin niya sa kanilang paraan upang ibalik ang kanyang pag-aaral sa Butler. Tinanong siya ni Carls kung ano naisip niya ang tungkol sa kanya, at tumingin siya sa kanya at tinanong kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanya. Personal na inisip ni Carl na dapat tanggalin si Raymond dahil siya ay isang idealista na may maliit na pagkakataon na magtagumpay.